Ipinarinig sa publiko ang panibagong radio challenge recording ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang PCG nanindigan sa ating karapatan sa Ayungin Shoal kung saan din nangyari ang panle-laser. Hindi natin pinag-aagawan ng Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay napapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. So hindi tayo nakikiagaw. This is not disputed as far as the Philippine government is concerned. Atin ito. Dahil sa walang tigil na pangaharas ng China, mas palalakasin daw ng PCG ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kuha yan mula sa eroplanong sinasakyan ng Philippine Coast Guard sa gitna ng kanilang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa airspace ng Philippine Exclusive Economic Zone sa Sabina at Ayungin Shoal. Habang nasa himpapawid, naispatan nila ang China Coast Guard vessel na CCG-5304. Maya-maya, nakasagap ng radio challenge ang PCG. The security of the Chinese Strait immediately on the fall so as to avoid enemy's understanding. Hindi na ibinigay ang recording ng sagot ng PCG pero nanindigan ito sa kanilang karapatan. Sinabihan din nila ang China Coast Guard na umalis. Ang Chinese vessel na nasa Ayungin Shoal ay ang pinalit sa barkong ng laser kamakailan sa BRP Malapascua ng PCG noong February 6. Bukod pa yan sa 26 na nakaangklang Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal at 4 pang ganyan sa Ayungin. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, walang dudang binabalewala ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nating EEZ. Ito ay nagpapakita rin na hanggang ngayon ini-ignore nila ang ating legal ownership ng Exclusive Economic Zone natin sa Ayungin Shoal. Kaya nga ang ginawa ng Philippine Coast Guard, we always document their presence. Sa kabila niyan, titindig pa rin ang PCG at palalakasin ang ating puwersa sa West Philippine Sea. We are intensifying our presence there. For the Philippine Coast Guard, the Commandant has expressed his commitment to support our presence by deploying 1 offshore patrol vessel and 144 MRV vessel. Ang patuloy na pambubuli ng China ay malaking hamon daw sa relasyon nito kasama ang Pilipinas. Parang hindi na nga raw umuubra ang mga diplomatic protest. Tingin ni Professor Romel Banlawi, kulang ang simpleng friendly consultation para resolbahin ang agawan at hamunan ng dalawang bansa. Pwede raw ipagpatuloy ang sinimula ng Duterte administration na bilateral consultative mechanism kasama ang China kung saan nirerepaso ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Hindi raw kasi naipatupad ito dahil nagbago na ang administrasyon. Kailangan talaga natin na magkaroon ng direct negotiations with China to iron out our differences with China and at the same time identify areas where the two parties can cooperate for mutual benefits. Kasi hanggat hindi tayo nagkakaroon ng kasunduan with China na binding at may agreement yung dalawang bansa, talagang mahirap na mapigilan yung mga Chinese vessels na pumalaop sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, giniit ni Banlawi na importante pa rin ang paghahain ng diplomatic protest. Wala pang tugon ang China. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.